What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay sasagutin ko yung tanong lagi sa aking Facebook page, pati na rin sa aking YouTube channel. Bali itong tanong guys ay ulit-ulit na lang kaya why not na dito ko na lang sagutin para hindi na tayo ulit-ulit. Okay, so ang tanong guys ay ano ba talaga magana gamitin sa PSYP business kung MicroTik ba or Orange Pi o Raspberry Pi? Bali guys, yung Orange Pi pati Raspberry Pi ay pareha lang yung software na ginagamit. Halos pareho yung pag-build. Pero ang kaiba lang guys ay yung specs nila kasi nga mas mataas yung specs ni Raspberry Pi. Yun lang, mas mahal lang siya kumpara sa Orange Pi. Pero madalas guys, nakita ko na ang ginagamit talaga parati yung Orange Pi kasi nga mas mura, mas affordable. At saka, yun nga, so mga naghanap ng budget meal, yung Orange Pi talaga yung madalas na binibili o binibuild. Unlike sa mga ito guys, ay iba yung pag-build sa kanya, iba yung software na ginagamit. Kaya yun ang kaiba nila guys. Ito guys, itong sagot ko ay hindi ibig sabihin na ito yung the best piece of business. Ito ay based on my experience na rin. Kasi nga yung mga device na yan guys ay nagamit ko na, nasubukan na mag-build at saka na-experience ko na. Kaya meron akong sagot based on my experience. Okay? Pero bago ko isasagutin yan, ay share ko muna kung paano ko nakilala yung mga device na yan. Ano yung mga nakita ko na good at bad based on my experience na rin. Okay, maalala guys, way back 2018, yung pinakaunang PSYP na nakita ko guys ay MicroTik. Yes, MicroTik na PSYP. Yan yung meron siyang LCD kung saan nakalagay yung voucher. So, ang sistema doon guys ay magulog ka ng coins, tapos lalabas sa LCD yung code, tapos i-input nyo yung nakalagay sa display na code. Kaya parang voucher code siya guys. So, ganun yung dati yung PSYP. So, ang nakita ko na disadvantage doon ay yung kanyang LCD. Kasi pag medyo naging luma na, lumalabo yung screen. At saka mayroong mga LCD na ginagamit yung sobrang liit. Kaya nahirapan yung mga medyo matatanda na. Medyo malalabong mata. Kaya yun. So, yan nakita ko na disadvantage na MicroTik that time na voucher type na kailangan input yung data. Tapos, minsan pag di maganda yung pag-config, yung MicroTik ay napupuno yung voucher doon sa Microtek na hindi siya na-delete. Kaya minsan hindi na siya nakapag-generate ng code doon sa LCD. Yung nakita ko guys. So that time din guys ay sobrang mahal ng Microtek na PSYP kasi nga umabot siya ng, kung maalala ko guys, ay umabot siya ng 25 to 30k. Yun, so hindi ako bumili guys that time kasi nga sobrang mahal. Wala pa tayo pera that time. Ayun, pagdating sa 2019, doon ko nakilala yung PSYP na codeless. So hindi na kailangan ng code. Unlike doon sa naunang PSYP na may code ang gamit, ngayon ay lumabas yung Orange Pi o Raspberry Pi na codeless. So ibig sabihin, pag ulag ng codes, automatic siya na merong time. Ito guys, nagustuhan ko yun kasi nga yung Orange Pi o Raspberry Pi, mga mini PC yan. And mas marami siyang features, mas marami siyang pwede gawin. Hanggang sa nag-upgrade na siya, pwede na sa loading and charging. So marami na dagdag sa Orange Pi o Raspberry Pi. So naglabasan na rin yung mga software na pwede gamitin sa Orange Pi or Raspberry Pi. So ang disadvantage nakita ko guys doon, based on my experience kasi nga nakapag-build na ako. Yung 2019, bumili ako ng PSYP kasi di pa tayo marunong mag-build and wala pa ako idea sa PSYP. Pero yung PSYP na binili guys ay sobrang mura. Kung di ako nagkakamali guys ay 9,000. So dahil dumami yung mga builder, dumami yung mga nagtuturong paano mag-build ng PSYP, ayun, nagkaroon ng price war. Kasi nga dumami yung mga marunong mag-build. Siyempre, marami na rin nagbebenta kasi marami na marunong. Pababa na pababa yung presyo. Ngayon, dumagdag pa ako doon kasi nga natutuloy na ako, nagbibenta na ako ng PSYP. Pero ngayon, nag-stop na ako kasi nga sakit sa ulo. Yung nakita ko disadvantage guys, based on my experience, is yung opt-in ng IP. So, bakit opt-in ng IP? Madalas yung nangyari sa akin pag nagkakaroon ng brownout, blackouts, o kaya fluctuating yung biglang mamatay ang ilaw pero babalik. So, nagkakaroon ng opt-in ng IP. So, bakit nagkakaroon ng opt-in ng IP? Madalas nangyari yan guys is sira yung memory card, nakukurap. Yan. Pero pinaka-basic troubleshooting guys, pagdating sa opt-in ng IP, ay check mo na yung mga LAN cable, pagka maluwang lang. Kung okay naman yung mga LAN cable na connected sa antenna, sa internet, so malaki yung chance na yung problema yung micro SD kung saan nakalagay yung software ng
Peace Wi-Fi na yun. So yan ang nakita ko na common na naging problema, sumakit ang ulo ko dyan. Pag lalo na yung mga Peace Wi-Fi doon na binintangan ko, tapos ganun, after ng brownout, bigla na lang nagkakaroon ng opti ng IP, walang portal kasi nga nag-corrupt yung program doon. So ang solution ay Replus. Minsan nagkakaproblema yung Orange Pi, minsan nagkakaproblema yung device, Orange Pi, Raspberry Pi. After ng brownout, babalik ilaw, nagkakaroon ng overheat. So marami akong nakita na medyo hindi siya okay, pero meron naman guys ng mga device na sobrang tagal, lalo na pag maganda yung maintenance, inaalagaan mo masyado. So hanggang lumabas naman na way back, hindi ako nagkakamali, way back 2020 o 22. So di ko malala guys, lumabas yung Microtech na codeless. So ang unang software na nakita ko is si Microtech na codeless na Peace Wi-Fi. Ang unang nakita ko guys ay OneFi na software na libre na tinuro ni Sir Ivan. So isa yun sa inaral ko. So nakita ko ang problema sa Microtech, ang hirap siya i-build. Unlike sa Orange Pi, Raspberry Pi. Pero mahirap siya kasi nga marami siyang step na gagawin. Pero pag once na nagawa niya is madali na lang kasi nga nagawa niya na eh. Alam niya yung process. So lahat ng bagay guys, naging mahirap yan pag di niyo pa alam. Lahat ng bagay guys na mga tutorial, naging mahirap yan kasi nga hindi pa niyo alam, hindi pa niyo nagawa, ginagawa niyo pa lang. Pero pag nagawa niya, yan, ma-master niya na. So pag nagawa niya na, ma-master niya yan. So sa akin guys, nagtako Microtech na codeless kasi based on my experience, medyo nawala yung sakit na ulo ko, yung Opti9 kasi wala sa micro SD, kaya nagkakaroon ng brownout, pagbalik nila, okay naman siya. So, common na sila sa Microtech ay yung NodeMCU. Yung NodeMCU guys, doon connected yung coin slot, pati siya rin nag-generate ng code, at siya rin nag-enter ng code sa cellphone. Kung makita nyo guys, meron siyang code, pero ang kaibahan lang guys, hindi siya manual, automatic na. Yung NodeMCU ang maglalagay sa cellphone mo. Kaya siya tinawag na codeless na Microtech kasi actually hindi ko alam kung codeless ba talaga yun guys kasi meron mang code pero hindi ikaw yung nag-input doon sa cellphone mo. So parang nag-input doon mismo yung NodeMCU, yung program nakalagay sa NodeMCU. So nasubukan na guys. So dati ang gamit ko guys ay Orange Pi, Raspberry Pi. Sa lahat ng bindo ko hanggang nagpalit ako ng Microtech. Ayun, nawala yung sakit ulo ko. So yung mga Microtech guys, maabot na sa 1 year, 2 years, hindi pa rin siya nasira. Minsan matsambahan, NodeMCU nasisira pero napapalitan. So yung problema ko noon na lagi nasisira ang aking bendo ay medyo nabawasan na. Na parang sa 1% parang nabawasan ng mga basta yun. Medyo hindi na ako stress masyado sa aking bendo. Tapos ang nagusto ko pa sa Microtech ay meron siyang Telegram. So doon sa Telegram guys, automatic mag-send sa'yo ng notification. Kung meron ba nagulog sa bendo mo, automatic na meron nagsisend sa'yo notification kung meron ba nagulog sa bendo mo gamit ng Telegram. And then, dun sa Telegram na guys, ay doon ko na monitor kung may problema aking bendo. Pag 5 buong araw, wala nagulog, possible na may problema aking bendo. Tapos ang Microtech guys, pag walang internet, hindi lalabas yung portal para yung mga customer ay hindi makapagulog. Ngayon, yung tanong na guys na ano ba pinakamagandang gamitin sa business for me ay yung Microtech. Magandang kanya latency. Basta maraming magandang gawin sa Microtech kasi marami ka pwede config. Kung meron kayong Microtech na mataas yung specs gaya ng hex, pwede nyo gamitin yung hex na yun as a network pati po sa Windows. Parang isaan lang. Yung network na sasabi ko guys, yung network setup na kung saan nakakonect yung mga P2P or meron kayong P2P business. So, alam niyo guys, yung P2 business kasi nga, meron akong vlog dyan, pati na rin yung pag-build ng Microtech, pati na yung Raspberry Pi. So, alam niyo guys, ibig sabihin ng P2 business kasi nga, na-vlog ko na yan. Tapos, may tutorial pa ako sa Microtech. Meron akong tutorial paano mag-build na gamit ng Orange Pi, Raspberry Pi. So, yun na nga. Yung tanong niyo guys, na ano yung pinaka the best na sa business para sa akin ay yung Microtech. Kasi, yun nga, medyo nawala yung sakit ng ulo ko. Okay, so di ko alam kung satisfied kayo sa sagot ko. Kasi on the spot na ito yung pag-vlog ko eh. So, hindi ko alam kung satisfied sa sagot ko kasi nga on the spot itong pag-vlog ko. Kasi paulit yung tanong dito. Kaya yung sinagot ko na lang. So sa mga nagtatanong guys, regarding dyan, panoorin lang itong vlog ko. So ganito lang guys. So thank you for watching.